Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay papatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kagabi ay nawalan tayo ng daily devotion. Hindi kasi kakayanin kagabi dahil nandoon sa burol ng lola ni Pastor Claude at medyo maingay at walang ibang lugar na mapupwestuhan. Kaya I decided na na i-cancel na lang muna. But in any case, anyway, ngayon pong gabi ay tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral at tayo ay nasa Isaiah chapter 55 verse 3 and then kung kakayanin ay madiscuss din natin yung verses 4 and 5 pero normally dalawang verse lang ang ating natatalakay. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito at um, tayo ay patuloy na matuto sa salita ng Panginoon. Maingay man sa paligid, marami ng mga video okay, marami ng mga preparations na ginagawa para sa Pasko, busy-busy ang mga tao. So gamitin muna natin yung kaunting oras natin para maging busy naman muna tayo saglit sa salita ng Panginoon. Okay, magandang gabi, Brother Edgar. Sige, tayo po ay magsimula sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa gabing ito, sa pagkakaroon namin ng panahon, ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Muli mo kaming samahan, muli mo kaming gabayan, Ama, maging gabay ka sa amin at tagapagturo sa mga aralin po na ito. Samahan mo po ako as I discuss this lesson. Ito po'y maiparating ng maayos ang mensahe sa mga nakikinig sa online sa iba't ibang lugar at matuto po kaming lahat, Ama. Salamat po, patnubayan po kami gabayan, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Ayan, kagaya nga po ng nabanggit ko ay humingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil sa na-cancel na gawain kagabi. At maganda rin po yung naging sitwasyon at na-meet personally yung mga ibang kamag-anak ni Pastor Claude at ako'y naniniwala na sa mga darating na panahon ito yung pagkakakilala sa kanila ay gagamitin ng Panginoon para madala ang ebanghelyo sa kanilang pamilya. Marami pa rin kasing kasama sa pamilya na hindi pa rin naman totally nakakilala sa Panginoon. Okay, magandang gabi, Jason. Salamat sa iyong pag-join. Nawa ay kasama mo ang iyong mga kasama diyan sa bahay, si Christine at si Christian. Ano po? Okay, so tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral noong nakalipas na Sabado. Ang ating natalakay ay Isaiah chapter 55 verse 2. So, kung ating iugnay ito sa ating talakayan, ang 55 verse 2 ay tumutukoy pa rin sa pangkalahatan, tumutukoy sa imbitasyon ng Panginoon. At may binabanggit doon sa verse 2 na yung ang mga tao ay po pwedeng bumili o kumain ng tinapay kahit sila ay walang pera na pambayad. Pinapakita na libre ang pagkain, no po? Pero siyempre, alam natin na ito ay hindi literal na tinapay. Ito ay tumutukoy pa rin doon sa kaligtasan ng mga tao. Kaya nga kung meron tayong gagamiting isang salita or isang parirala doon sa verse 2, ito ay tumutukoy sa bread of life. Yan, at ito yung bread of life na tumutukoy kay Jesus Christ o yung tinapay na nagbibigay buhay sa ating lahat. Generally po, ang tema ng chapter 55 ay invitation para sa kaligtasan ng mga mamamayan o ng mga tao sa buong mundo. So parang ito ay evangelism, ano po? So doon sa cross-reference nito sa Bagong Tipan, yung Matthew 11:28 to 29. At may mga iba pang tala sa aklat ni Lucas, ni Marcos, at ni Juan na tumutukoy sa invitation ng Panginoon. Okay. So, punta po tayo sa verse 3. Ang sabi dito, halos kaugnay ito syempre, kadugtong ito ng verses 1 and 2. Ang sabi dito, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Ayan. So actually, dito pa lang ang sarap pakinggan. Ano po, lagi kong binabanggit ito, yung damdamin na ating makikita o ating mararamdaman pag binasa mo ang mga verses na to.
So again, yung unang sentence, makinig kayo at lumapit sa akin. Hear my commands and come to me. So literal na pag-translate sa Tagalog. Ano po? Hear my commands, come to me, then obey me, and you will have life. Siyempre, everlasting life ang tinatawag dito. And then sabi doon sa pangatlong pangungusap, I will establish a covenant with you. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Anong ibig sabihin po nito? Noong si David ay nunungkulan bilang hari at bago siya mamatay, nag-iwan ang Panginoong Diyos ng pangako sa kanya, yung covenant na kaniyang pagtitibayin. Ang isa dito, yung mga maghahari sa Israel ay pawang magmumula sa lipi ni David. At syempre, ito'y katuparan. Ano po katuparan nito? Binabanggit ito na ipapatupad or gagawin ng Diyos yung salitang pagtitibayin, ibig sabihin, tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako kay David. Kaya ito po ay doon sa konteksto ng mga kabanata talatang ito, syempre nakatuon ito doon sa buhay ng mga Israelita na nagmula sa lipi ni David o sa lahi ni David. Ayan, pero alam natin lahat na pagdating ng bagong tipan, isinama ang mga hintil o tayo ng mga Gentiles sa lipi ng Israel. Kaya nga nagkaroon ng grafting, pagdudugtong doon sa sanga ng punong ubas na tumutukoy sa Panginoong Hesus upang tayong mga hintil din ay magkaroon ng pagkakataon naman ng palataya at maligtas. Ayan, so we were grafted, we were also adopted at ihinanda tayo, kasama tayo sa mga naging tinawag ng Panginoon. Ayan, kaya nagkaroon tayo ng ganitong opportunity, ng ganitong pribilehiyo na maging ligtas. Kaya tayo isinama, ibinilang doon sa mga anak ng Diyos na binabanggit naman sa John chapter 1 verse 12. Alam natin sa kasaysayan sa Lumang Tipan, ang mga Israelita o mga Hudyo lamang ang itinuring na anak ng Diyos o pinili. Pero yung wonders, yung miracle, no, yung misteryo ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon, binabanggitin ito sa Efeso chapter 3, the miracles of the church. At saka yun nga yung grafting or doon sa Romans chapter, nagsimula yun sa chapter 9, chapter 10 hanggang sa chapter 11. At malinaw na to sa ating lahat na tayong mga hintil ay binigyan ng pagkakataon na makadugtong sa Panginoong Hesus at magkaroon ng opportunity na maligtas. Kaya tayo ay naging born again Christian, naging mananampalataya tayo at meron tayong ganitong sitwasyon ngayon na nag-aaral. Kasi kung tayo hindi naging mananampalataya, sigurado ako wala tayong ganitong sitwasyon ng ng pag-aaral. For example, ako personal na buhay ko, kung ako hindi naging mananampalataya o hindi ako naging pastor, hindi Bible ang binabasa ko. Probably, mga aklat pa rin ni Lenin, aklat pa rin ni Karl Marx, o sino ba yung isang si Nietzsche. Si Friedrich Nietzsche, ang isinulat noon, God is dead. So, yung mga ganong sitwasyon. Kasi yun po yung mga binabasa ko bago ako maging mananampalataya. Pero dahilan sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya sa akin at sa ating lahat yung opportunity na makilala siya. At dahil doon, nandito ang banal na kasulatan ng Biblia na siya nating pinag-aaralan. Ayan. So, napakagandang transition sa buhay, napakalaking biyaya. Talagang hindi mo kayang ipaliwanag gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos dahil dinala niya tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya dito ang panawagan, makinig kayo. Lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Bagamat itong panawagan na to, literally panawagan sa Israel during their time, alam natin lahat na ito'y panawagan sa ating lahat at sa mga tao na hindi pa nakakakilala. So ang role natin na mananampalataya na ay ibahagi sa ibang tao itong itong panawagan na ito. um, Hindi na direktang magsasalita ang Panginoon sa mga hindi pa mananampalataya. At ang mga hindi pa mananampalataya, perhaps hindi sila ganun kainteresadong magbasa ng Bible. Now, sino ang gagamitin ng Panginoon para ipatupad o ipahayag itong kaparehong imbitasyon? Tayo na mananampalataya na. Again, hindi lang po pastor, hindi lang at kung hindi sa lahat ng mga mananampalataya. Okay, so
Again, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paanyaya mula sa Diyos na humihimok sa mga tao na makinig at lumapit sa Kaniya para sa espiritual na buhay. Dito ay nangangako ang Diyos ng isang walang hanggang tipan, covenant, na sasakop sa walang hanggang buhay ng mga taong tutugon sa kaniyang paanyaya at susunod sa kaniyang mga tagubilin. Makikinig, tutugon, susunod. Minsan ang nagiging katwiran ng mga tao, nakinig naman ako, napakinggan ko naman. Kaya lang, hindi naman niya ipinatupad sa buhay niya. Kaya nga meron tayong binabanggit yung Matthew 7, no? 20, 26 yata. Yun, ang sabi doon, ang nakinig ng kanyang salita, subalit hindi naman nagsakatuparan nito ay parang taong nagtanim ng natsam, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumaan yung malakas na ulan at bumaha ay inanod lang ito. Samantalang yung mga taong nakinig ng kanyang salita at nagsagawa nito, ipinatupad sa buhay niya ay yung mga kagaya ng mga tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malapad na bato. Yung pundasyon, kahit anong nangyaring unos, baha, bagyo, nanatiling nakatagay doon yung bahay. So again, hindi yung literal na bahay sa pag ininterpret mo, tumutukoy sa pundasyon ng pananampalataya. So, napaka-importante, no? At ito'y lagi nating ginagawang hamon sa preaching, sa lahat ng pag-aaral, sa ating mga kapatid na hindi lang sapat na narinig mo yung salita. Hindi lang sapat na natuto ka, kailangan mong ipatupad ito. Kailangan mong gawin sa buhay mo, kailangan ibahagi sa ibang tao. At sa mga susunod na panahon, this 2026, this will be the trust of Touching Lives Christian Church. Marami tayong mga naging pagkukulang itong nakalipas na panahon, tinuruan tayo ng Panginoon. So, this 2026, we will do so many things, so many activities para maibahagi ang ebanghelyo sa maraming tao. Samahan niyo po ako. Tulong-tulong tayo nating ipanalangin ng bagay po na iyan. Yan. Okay. Hindi ko alam kung naka-join na si Pastor Claude pero malamang kasi ay very busy kasi kaninang alauna yung libing ng lola niya. Hindi ko na ito naintay, no po. Kailangan kong bumalik dito sa Santo Tomas. Si Ate Alma, hindi ko alam kung naka-join na sila. Hindi ko nakikita kasi ang pangalan. But more or less ay naka-join sila. Pumasok na dito si Sam at alam niyang nagsisimula na ang devotion. Ayan. Okay, si Nanay Gertrudes, magandang gabi po ulit, Nanay. Okay. Ang binabanggit sa talatang ito ay ang panawagan. Ito'y isang panawagan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Hanapin ang tunay na kasiyahan at pumasok sa isang panghabang buhay na relasyon. Panghabang buhay na relasyon. Lagi ko pong itidiin ito Kasi sa buong panahon ng pagiging mananampalataya ko, doon lagi ako nakatayo sa panghabang buhay na relasyon. At siyempre pakikipag-isa sa Panginoong Diyos. Laging sa English yung assurance of salvation. Kasi po ako'y naniniwala, ito yung prinsipyo ko bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Panginoon. Lahat ng ating ginagawa sa mundo, kung tayo mananampalataya, lahat ng ating gagawin baliwala kung hindi natin sigurado ang ating kaligtasan. Ang lahat ay magsisimula sa kaligtasan. Maging aktibo man tayo sa daily devotion, sa worship service, magbigay man tayo ng malalaking tithes and offering, maging aktibo sa iba't ibang fellowship, pero kung wala tayong totoong kaligtasan, everything will be in vain. Useless po lahat. Ayan, salamat po, Ate Alma. Ayan, at alam ko naman na hindi nyo nakakalimutan ang gawain. Okay. So yun po, lahat ng ating ginagawa, ang tawag ko nito nung ako'y nandoon pa sa Winner Church, ay secondary activities lang. The primary or the first activity, the first thing that we need to have is yung assurance of salvation. Kahit tanungin natin si Pastor Odek, alam niya na pag ang usapin ng kilala niya ako na talagang ang focus ko lagi is assurance of salvation. At kaya natin idinidi ng bagay na to. Kaya kung mapapansin po ninyo, itong mga tema na pinag-aaralan natin sa chapter 55, ang nangyari isang araw, isang verse. Kasi ayokong lampasan yung mga mahalagang bagay kasi napaka-importante po niyan. Yan. So, ang
Panawagan na ito ay nakabatay sa pagsisikap ng tao, kundi hindi nakabatay sa pagsisikap ng tao kundi sa kanyang walang hanggang biyaya at katapatan. Yung grace of God, yung gift of God. So syempre papasok yung salitang eleksyon, yung pagkapili. At malinaw naman itong binabanggit sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. At hindi tayo ang nagdesisyon, hindi tayo ang gumawa, kundi lahat tayo ay pinangunahan ng banal na espiritu. Ang mga temang nakapaloob sa talatang ito ay ang mga temang tungkol sa pagpapanibago, kaligtasan at katapatan ng Diyos. Pagbabago, transformation or reformation, kaligtasan, syempre salvation, katapatan ng Diyos. Ito yung love of God. Ito yung kaniyang faithfulness na minsan naririnig natin yung mga salitang goodness of God, the true goodness of God, ang ibig sabihin nito yung kaniyang katapatan na talagang ano man ang mangyari, ano man ang level natin, eh mahal niya tayo, hindi niya hahayaan na tayo ay mapahamak. Ayan. Ang sipi ay isang paanyaya sa lahat na bumaling sa Panginoon at humanap ng tunay na kaganapan sa Kanya at sa walang hanggang buhay sa kanilang kaluluwa. Ayan. Totoo yan, Jason. Salamat. Totoo po na bibihira lang talaga po ang church kasi I've been a part of so many churches. I could say na 80 to 85% hindi nakafocus sa assurance of salvation. So, kaya po nung ako ay ginamit ng Panginoon na magsimula ng church at talagang mag full-time sa ministry, ang isang commitment at covenant na ibinigay natin sa Panginoon ay magpo-focus tayo doon sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ayan. Eh, nangyayari ngayon, assurance of material, prosperity ang nangyayari. Assurance ng motivational aspects ng buhay natin, inspirational. Eh, hindi po yun eh. Ayan. So, ang siping ito ang talatang ito ay isang paanyaya sa lahat na bumaling sa Panginoon at humanap ng tunay na kaganapan sa Kanya at sa walang hanggang buhay sa kanilang kaluluwa. Pag ang ating kaluluwa ay walang paninindigan o walang paniniwala o walang kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan, useless po lahat. No? Kanina nga doon sa devotion dito sa practice ng music, yung John chapter 5 verse 24, idiniin natin dito yung kasiguraduhan ng kaligtasan. Kasi maraming mga may binabanggit sa dulo ay ano ba yung verse 29 yata yung binabanggit doon na even yung mga hindi mananampalataya sa dulong panahon ay bubuhayin ng Panginoon. Pero pagkatapos silang mabuhay, itatapon lang sila sa impyerno. At ang tanungan natin, ay bakit pa bubuhayin bakit pa bubuhayin yung makasalanan na? Eh, yun po ang disenyo ng Diyos para totally itapon na sila sa impyerno kung saan sila nakalaan kasi hindi sila nanampalataya eh. Ayan, pero tayong mga nanampalataya, naging masunurin eh sa langit, bibigyan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ayan po. Binibigyang diin ito ang ideya na sa pamamagitan ng isang malalim at aktibong koneksyon sa Diyos, makakahanap ang isang tao ng isang buhay na tunay na kasiyasiya at pangmatagalan. Mas kasiyasiya at pangmatagalan. Ang kaligayahan at satisfaction na nakikita natin sa mundo ay temporary. Temporal things, pansamantala lamang. Masaya ka ngayon, pero bukas baka malungkot ka na. Siyempre, Christmas season, madaming mga regalo, giveaways, galing kay mayor, galing kay kapitan, galing sa exchange gift, o sa mga company. So, maraming resources, maraming provisions for this season. Pero, hindi 24 hindi sa loob ng 12 buwan, sa loob ng isang taon ay ganyan ang buhay natin. Darating ang panahon na nawawala, nauubos yan at nakakaranas tayo ng kahirapan kasi material things yan, temporary. Kung marami ka mang stock pagdating ng January at talagang super dami ng nakuha mong pagkain, eh hindi mo pwedeng i-stock yan for the whole year eh. Masisira yan. Eh, sabi dun sa Matthew 6 yata, inaamag eh, kakalawang ano yan eh, kakainin ng tanga mag-e-expire. Pero yung salvation ay mananatili sa walang hanggang buhay. Yun ay permanent, hindi mauubos, hindi mabawala.
Kaya mag-focus tayo doon sa permanent, doon sa salvation. Hindi naman ibig sabihin, hindi natin iintindihin yung material things, pero dapat balanse. Dapat ay mas magbigay tayo ng sitwasyon ng focus, pagmamahal, pag-iintindi doon sa eternal value. So merong eternal na value. At binabanggit yan sa Matthew chapter 6. Ayan. Muli, ang konteksto ng talatang ito ay sumasakop sa paghimok ni Propeta Isaias sa mga tao na magbalik loob sa Diyos at hanapin ang kanyang kaligtasan. Sa partikular na talatang ito, ang panawagan na makinig, ikiling ang iyong pandinig at lumapit sa akin o sa kanya ay isang direktang panawagan para sa mga tao na aktibong makinig sa Diyos at bumaling sa kanya para sa kanilang kaligtasan. Dahil walang sino man na makapagbibigay ng eternal salvation maliban sa Panginoong Jesus sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sabi doon sa kung meron kayong Bible, Acts chapter 4 verse 12 or Gawa verse 12. Okay, hanapin ko ng konti. At medyo okay, ayan. Nandito na. Acts 4:12. Sumabit pa yung page ng Bible. Yan. Ang sabi dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maligtas. Ang verse 11, ang ano to, sabi, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, the cornerstone. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Only through Jesus Christ. Kaya nga Jesus is the only way. And then sa John 14:6, alam na natin, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi sa pamamagitan ng pastor, ng pari, ng papa, o nung kung sino mang church leader. Naalala ko yung lumabas natin, di ba? Alam naman natin yung lumabas sa Facebook, ano? Na ang tanging kaparaanan daw ng kaligtasan, kung magpapapirma ka kay Apollo Kibuloy, aba, delikado po yun, ano? Hindi po natin i-entertain yung ganoon kasi maling katuruan po yun. Ang pariralang makinig kayo at lumapit sa akin ay isang nagmamadaling panawagan ng pagkilos o pag-aksyon ng mga taong makakarinig nito. Immediately, no? Merong urgency. Kinakailangan nito ang tagapakinig na aktibong yumuko at magbigay pansin sa sinasabi. Delay not. Wag mo nang i-delay pa. Kasi baka doon sa nakaraang kabanata, tinalakay natin na habang may pagkakataon pa, hanapin mo ang Diyos hanggang makikita mo pa siya. Sambahin mo siya hanggang may panahon pa. Kasi darating ang panahon na hindi mo na siya mapaglilingkuran. Ecclesiastes chapter 12, di ba? Ang sabi sa mga kabataan ay alalahanin mo ang iyong Diyos na lumikha sa iyo habang may panahon pa. Ayan, dahil darating ang panahon na manghihina ka na, wala ka ng kakayahan, o baka kuhanin ka na ng Panginoon, wala na. Hindi na uubra kahit na ilang beses kang ipanalangin, ipagtirik ng kandila, ibili ng indulhensya, ipagpamisa, everything will be useless. Kaya nga kanina pinag-uusapan natin dito, ang ebanghelyo masishare mo lang sa tao habang buhay pa yung tao. Kasi merong isang kultong simbahan na kahit patay na, yung kaluluwa sinisiran pa ng ebanghelyo. Aba, nakakatakot po iyan. Ano? So, hindi po tamang katuruan yung ganoon. Okay. Um, Yan, so there is an urgency to listen and to obey the command of God. Huwag nang ipagpabukas. Do not procrastinate. Ngayon na. Okay?
Mahalaga ang pangako na nasa ilalim ng isang walang hanggang tipan. Binabanggit nito ang hindi nagbabago at namamalaging katangian ng pangako ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang tipang ito ay hindi kailanman masisira at magbibigay ng tiyak na mga awa ni David. Ang pagtukoy na ito ay kay David ay bumabalik sa mga pangakong ginawa niya sa hari sa lumang tipan na binibigyang diin ang katapatan ng Diyos sa kanyang piniling bayan. So alam natin na yung pangako ng Diyos kay Haring David, hindi naman literally na sa kanya lang, kung hindi sa kanyang lipi, sa kanyang lipi hanggang sa Panginoong Hesus. At syempre, dahil tayo grafted, ay kasama na tayo doon. Ayan, magandang gabi, Kuya Bob. We will serve the Lord God will make a way there since to we will make a way when it seems to be no way. Ayan, kanta po ni Don Moen, God will make a way. Okay, search nyo na lang po yun. Okay. Ang konsepto ng tiyak na mga awa ng Diyos ay simbolo ng kaniyang walang hanggang habag, kapatawaran at mapagmahal na kabaitan. Binabanggit nito ang ideya na ang mga awa ng Diyos ay matatag at hindi natitinag, immovable. Talagang hindi mo kayang patumbahin yan. At even, sabi doon sa Matthew 16:18, di ba, yung pagtatayo ng iglesia, even the gates of hell will never overcome yung church. At syempre, alam natin, pag ang pinag-usapan ng church, ay kasama dyan tayo mananampalataya o yung mga Kristiyano. Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at mapanghikayat na panawagan na hanapin ng Diyos ng may buong pusong debosyon, wholehearted devotion, na hanapin ang buhay para sa kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan niya. Pag sinabi nating wholehearted devotion or buong pusong debosyon, talagang ibibigay mo yung panahon mo sa Kanya ng buong buo. Hindi iyong pag mayroon ka lamang bakanting panahon o kaya yung pagtapos ka na gawin ang lahat ng bagay na ginagawa mo, saka ka lalapit sa Panginoon, saka ka magdi-devotion. Hindi po. Kaya nga po ang disenyo ng devotion ay sa umaga, pagkatapos o pagising na pagising, buksan mo na yung Bible, magbasa ka at least 1 or 2 verses, meron ka nang ibinigay na panahon sa Panginoon. Ang nangyayari kasi sa takbo ng mundo natin, eh pagka wala nang ginagawa sa mananalangin, eh mali po yun mga kapatid. No po, um, simulang pagising mo sa umaga at tumayo ka sa higaan mo, tapos gumawa ka ng ibang bagay, definitely hindi ka magkakaroon ng bakanting oras. So ang pinakamagandang sitwasyon, bago ka bumangon, ay magbasa ka na ng Bible. Ayan. Kung maganda, pagtulog mo, itabi mo na yung Bible, ilagay mo na sa tagilid ng unan mo, tapos ay para pagising mo sa umaga, katabi mo na siya, bubuksan. Kasi baka pag tumayo ka, tapos kukunin mo yung Bible, eh kung saan ka mapapunta, mahawakan mo yung cellphone mo, eh di sira na yung schedule. So, nababaliwala na. Kaya napaka-importante po na panimula. Ayun, baka sabihin niyo, bakit ang devotion natin ay gabi? Meron po tayong consideration kasi may mga estudyante na hindi kakayanin yung oras na umaga. Ayan. But nevertheless, kailangan regularly ginagawa natin ang mga bagay na to. Talagang nagdi-devote ka ng oras, no? Bagamat syempre, hindi tayo perfect. May mga pagkakataon na nakaka-skip tayo ngayon, kagaya kagabi, hindi uubra. Kasi mag-discuss man ako at magsisigaw doon, ang maririnig natin doon, yung may nagpapadasal pa, yung mga kwentuhan doon sa burol, ay mahirap eh. So, masasayang lang yung effort natin at opportunity doon. Ayan. Okay. Lahat ng ating gagawin sa Panginoon at dapat na andun yung ating full devotion. Imagine natin meron ka isang bagay na gagawin tapos hindi nakafocus yung utak o yung isip mo doon. Ang resulta nun hindi magiging maganda, hindi ka magtatagumpay. So, ang isang bagay na dapat nating gawin sa buhay natin ipatupad, lalo na yung mga kabataan, whenever na meron kang gagawin, dapat ibigay mo yung buong buhay mo
yung buong panahon at buong pagkakataon. Ay kung ang schedule mo 1 oras, edi yung within that 1 hour, edi bigay mo yung panahon mo sa kanya. Huwag ka nang gumawa ng ibang bagay na makakaabala kasi madidiskaril masisira lang. Ang tawag doon sa konteksto ng lumang tipan ay spiritual adultery. No, kasi may kaagaw no? Merong parang yung sitwasyon ng Israel. Sumasamba sa Diyos pero may kaagaw na ibang sinasamba. So sila'y nangangalunya, nagtataksil. Sa totoo lang, sa usaping espiritual, maraming mga Kristiyano, maraming tao na adulterer. Yun po, adulterous ang activity kasi hindi nakafocus primarily sa Panginoong Diyos. Maraming mga sidelines, mga side activities. Simulan na po natin ng tama sa ating mga buhay. At para totoong maparangalan natin ang Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ang totoong salvation ay binibigay sa taong may buong commitment at buong paniniwala, pananampalataya sa Panginoong Hesus. 100%, not 99.99, 99%. Full devotion means 100.00%. Okay? No more, no less. Okay. Nagsisilbi itong paalala ng katapatan ng Diyos at ng kaniyang pagnanais na ang kanyang bayan ay bumaling sa kanya para sa pagpapanibago at kaligtasan. Makikita natin dito yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." So alam na natin ilang beses na nating naitanong at napag-usapan kung yung anak mo ba ay kaya mong ibigay para lang kaligtasan ng kapitbahay mo ay hindi Pero ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan nating lahat. At ang sabi doon, ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paikot-ikutin man natin ang Bible, babalik at babalik tayo doon sa salitang faith o kaya ay iyong buhay na walang hanggan at iyong mananampalataya. At syempre, naandyan nga yung full devotion. Wala pong faith na 90% o kaya ay 95% or 99.99. Naalala ko nung ako ay nasa Singapore, may mga tinanong ako mga tao, ano level ng assurance of salvation mo? May sumagot na 70%, 50%, 90%, hindi po ligtas yung mga ganon. Dapat 100%. Ano po? Ayan to, tatandaan po natin. Unless we devote our whole self, yung buong kaluluwa natin, yung buong pagkatao natin sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya nga mayroong palalayasin ng Panginoon kasi alam ng Diyos Kaya ito po ay maging refleksyon sa ating mga buhay. Matatapos ng 2025 at ito yung panahon para ating usisain uli. Search me, O God, sabi sa Psalms 139 na ano ba talaga ang level ng pananampalataya ko sa iyo. Baka kaya ako nananatili sa church, nananatili sa gawain dahil pinupuwersa ako ng nanay at tatay ko, dahil meron akong iniisip na magandang magiging resulta, o baka napipilitan. Sana hindi po ganun. Sana wala sa ating ganoon. Ano po? Hindi po ako nagdududa sa inyong lahat. Kasi the fact na nandyan kayo lagi araw-araw, malaking bagay po. But still, we need to assess. Continually reassess ourselves kung nasaan talaga tayo sa harapan ng Panginoon sa level ng ating pananampalataya. Okay. Kung magkaroon ka ng konting doubt, as tiny as your hairline, kausapin mo ang Panginoon at siya nakakaalam. Kilalang-kilala ka niya. Alam niya ang puso mo. Ayan. Muli, ang mensaheng ito ay nagbibigay ng paalala sa ating lahat. Nais ng Diyos na manatili tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na habang lumilipas ang panahon sa ating mga buhay, ay meron tayong daladalang kasiguraduhan. Dahil ang anumang kagandahan sa mundo, ang anumang kasayahan or kaligayahan, anumang satisfaction, everything, mababaliwala lahat yan pag tayo ay walang kasiguraduhan ng kaligtasan. So, kumiling sa Diyos, dinggin ang kanyang salita, ang kanyang paalala, at manampalataya sa Kanya.
Kaya po simula pa nung nakalipas na isang buwan, ganyan na yung ating tema assurance of salvation. And only in the assurance of salvation, we can have a true and everlasting life. So, yon. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabi pong ito. Sa mga susunod, ano ba bukas? Miyerkules. O sa Pasko, December 25, sabi ko nga sa inyo, tuloy po ang devotion. Magdi-discuss pa rin po ako sa online verses 4 and 5 ang ating tatalakayin. Okay, again, kung meron po kayong mga katanungan o dagdag na kaalaman, huwag po kayo mag-aatubiling magtanong, mag-message po sa GC, o kung walang GC, hanapin yung personal message o kaya ay dito mag-comment sa recorded video. At yung ating po mga video, pwede po ninyong ipasa sa inyong mga kaibigan, paabutin ninyo sa lahat ng mga na kinakailangan na gusto nyong makarinig. Si Brother Edgar lagi yung nag-a-approach at nag-chat-chat sa akin. Bro, po pwede ko bang ipasa tong message na to? Pwedeng-pwede. Wala po yung restriction. Ipasa nyo sa lahat ng gusto nyong makarinig at mabahagi na ng salita ng Panginoon. Kasi yan po ang purpose natin. Kaya tayo nagkakaroon ng recording na ganito para makaabot up to the ends of the earth. Yan po ang sistema natin at pinapatupad. Okay. So muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas po in advance sa inyong lahat. Okay, pray po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, pagbibigay ng lesson, ng aralin na ito na aming natalakay. We may be repeating the same lesson in several instances. Pero Lord, ako po'y naniniwala, ikaw po ang nagbigay sa akin ng kakayahan na to para ito'y ulitin, para maunawaan ng bawat isang tao. At sa ganun maibahagi rin sa bawat isa na nangangailangan nito. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang bahala sa buhay namin, especially this season na mga tao ay abalang-abala sa mga material situations, sa mga material na selebrasyon. Makamundo, pero ikaw ang humawak sa amin upang kaming mga anak mo ay hindi matalo ng mga ganitong sitwasyon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at lagi ka naming mapapurihan at maparangalan sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat mga kapatid sa inyong pong pagsama. God bless everyone. To God be the glory.